Handa na ba kayo makatrabaho na si Pastor Kibuloy? Yun ang tanong. Ang masasabi ko lang po, talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya. Yan na nga ho ba sinasabi natin, mga kababayan. Napikon ho itong si Senator Risa Hontiveros. Huwag ka naman magpahalata, madam. Hindi mo kinaya yung natanggap mong pambabati ko sa social media kagabi. Bira ka kasi ng bira. Bago ka bumira, tingnan nyo ho muna yung mga kasama nyo dyan sa Kongreso. Nandyan si Franz Castro, nandyan si Revilla, nandyan itong si Estrada. Bago ho kayo bumira, bato-bato sa langit ho muna. Banat kayo ng banat dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayong nakatanggap kayo ng sandamukal na pambabash, ngayon meron ho kayong bagong banat. Pero bago natin pag-usapan, etong breaking news na to ngayong hapon, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Just in, Senator Risa Hontiveros says, her committee will resume its hearing on KOJC leader Apollo Kibuloy on October 23. Akala ko siguro nitong si Senator Risa. Actually, ano pa nga yan publicity para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Dito talaga magkakaalaman kasi talagang tututukan ho natin yung hearing na yan. At sasagutin ho natin punto por punto lahat ng pag-uusapan dyan sa hearing na yan, mga kababayan. Kasi alam mo naman ho natin na napikon ho itong si Senator Risa Hontiveros sa desisyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Yun lang naman ho yun. Hindi nyo ho matanggap ang katotohanan na napakatindi ng ibinigay na pagsuporta ng sambayan ng Pilipino dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Tama o mali? Ramdam nyo, di ba? Ang nakakatakot, ang kinatatakot nyo dito, yung mga senador na tambaluslos dyan at mga congressman, maging senador yang si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nyo na siya basta-basta magagamit at mabubraso. Tama mali? Eto, mga kababayan, sa kabila ng walang humpay na pag-iimbestiga sa napakaraming kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bansa, nandyan na yung dyan sa Quad Committee, nandyan na yung Committee on Good Government and Public Accountability, nandyan yung committee nitong si Risa Hontiveros, at napakarami pang committee dyan sa Senado na pinag-uusapan ng Pogo na gayong total ban na ang diniklara nitong si Marcos Jr. Hindi natin maintindihan kung para saan pa yung mga hearing na yan. Ito ho mga kababayan, tayo ho nakikiramay dito sa motorcycle thieves. Gurgor, a student who worked as delivery rider in Pasig. Nakakalungkot to. Imbis na atupagin nitong mga committee na to, paano resolbahin, paano mapigilan itong mga ganitong klaseng insidente sa ating bansa, inaatupag ho nila si Alice Go at si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita niyo ho ba mga kababayan kung gaano kawalang ya itong administrasyon na ito? Imbis na protektahan ng mga ordinaryong Pilipino, ang inaatupag ho nila para doon sa kung ano ang papabor sa kanilang mga politika. Imbis na imbestigahan ng Quad Committee, yaang mga nanggurgur dito sa tricycle driver na to na kung saan nagtatrabaho bilang delivery rider, nagurgur ho, estudyante. Diyan ho ba dyan sa mga pogo-pogo na yan? Meron ho bang nagurgur na Pilipino dyan? Meron ho bang estudyanteng nagurgur dyan? Kawawa itong bata, Oy, kayo, Dan Fernandez! Itong si Atrasabante! Human rights, ano nangyari sa inyo? Binabanatan nyo itong si... ito, pupusta ako, 95% sigurado ako yung nanggurgur dyan sa bata na yan, addict. Pupusta ako, 95% pambibili niya ng droga yung nakuha niya dyan sa bata na yan. 95%. Ngayon, galit kayo sa mga Duterte pagka ginugurgur ang mga durugista at nagtutulak ng droga? Anak ng tokwa. Huwag kong ganun. Sa ayaw at sa gusto nyo, lalabas yung mga ganyan. Hindi nyo ho maitatago yan. Kasi ang droga, kahit paano nyo pigilan, lalabas at lalabas ang kabulukan yan. Hindi ho mapipigilan yan. Yung paglala ng kriminalidad, hindi nyo ho mapipigilan yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo.
Ang kailangan ho kasi sa droga na yan, political will. At walang merong political will na kagaya ng kay Pangulong Duterte dito sa buwisit na administrasyon na to. Pag ho kasi ganyan, medyo pagkausaping droga, medyo pasensya na ho sa mga ano natin, sa salita natin. Nabubwisit ho talaga tayo sa totoo lang. Akala nila yung ginagawa nilang investigasyon. Meron ho bang nasawing estudyante doon? Thieves! Ginurgurtong estudyante, my goodness! A 22-year-old college student and alter server who was working part-time as delivery rider was dead by two men who took away his motorcycle in Barangay Sumilang, Pasig. Ninakawan lang ho ng motor ang bata. Anong ginagawa ng mga in aid of legislation na yan? 95% involved sa drugs yaang mga gumurgor sa bata na yan. 95%. Wala nang pangsyabu. Mga buwisit na kriminal na to. Nakakagalit to eh. Imbis na atupagin ni Risa Hontiveros, Barbers, Franz Castro, Atras Abante, Fernandez, yung mga ganyang klaseng insidente na naaapektuhan yung mga ordinaryong Pilipino. Anong pakialam namin sa Pogo, dyan sa Bambantarlac? Pera kasi yan eh. Pera yan eh. Sa totoo lang, pera. Awayan ho yan ng paksyon ng mga Pogo operator. Aminin na natin, mga buwisit kayo. Ang pinag-uusapan nyo dyan sa mga hearing na yan, pera. Kung di naman makapag-advance yung mga political parties na to, yung mga pinuno nyo sa politika, maitulak ang kanilang mga agenda diyan sa mga hearing na yan. Heto, bata, 22 years old, ginurgor para kunin lang ang motor, anak ng toka. Okay lang eh, tinumba nyo ang bata, kinuha nyo yung motor, pero wag nyo naman nung tudasin ang bata, kawawa. My goodness. Sige nga, tama ho ba to? Tanong ko lang kay Risa Hontiveros na talagang L na L dito kay kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ko alam Lost na lost siya. Di ko alam kung anong nararamdaman to si Risa Hontiveros. Madam Risa, crush niyo ho ba si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi ang dating para ho kayong para ho kayong asong L na habol ng habol sa kanya. Ano ho bang ginawa sa inyo ni Pastor Apollo Kibuloy? Meron ho ba kayong pangnanasa sa kanya? Nagtatanong ako dito kasi tapos na yung investigasyon, nasa kustodiya na siya ng otoridad. Ngayon, bubuksan mo yung investigasyon. Wala ko tayong problema dyan, okay? Prerogative niya. Kung gusto niyang gawin, ano magagawa namin? Mga ano kayo dyan sa Senado, wala naman kayong matinong magagawa dyan. Kaya nga dapat, kung hindi man kayo mapalitan, isara na kayo eh. Ito, ngayon, imbis na atupagin, Senator Bato, nakikiusap po kami sa inyo. Magbukas ho kayo ng investigasyon para mapag-usapan itong mga kriminalidad, mga nawawalang bata, mga batang natatagpuan sa loob ng sako, sa loob ng cabinet. Yung unang pag-usapan natin sa Senado kasi lumalakas ho ang loob nitong mga kriminal na to. Senator Bato de la Rosa, nananawagan ho kami sa inyo. Ito ho ang kailangang mapag-usapan sa Senado. Kailangan ho mabuksan ang isipan ng ating mga kababayan. Kailangan na ho ba naming mag-triple ingat, di lang mag-doble, mag-triple ingat ngayong mga panahon na to? Senator Bato? Kailangan na ho ba namin na bumili ng kanya-kanya namin mga armas para maprotektahan ang mga sarili namin dahil ang gobyerno hindi na namin maasahan? Anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Kay Pastor Apollo Kibuloy diyan sa hearing na yan, mga fabricated yan mga testigo ni Risa Hontiveros, wala akong kredibilidad yan si Risa pagdating sa mga resource person. Huwag ko kayong maniwala dyan sa alin na yan. Wala akong pakialam dito kung gusto nilang tuloy. Walang problema. Pero sana naman, mabigyan ng pagkakataon itong mga ganitong klaseng biktima ng karumal-dumal na krimen na makakuha na kahit katiting na hustisya man lamang. Mapag-usapan, magkaroon ng awareness yung ating mga kababayan. Anak ng toko, na-trigger na naman tayo. Ayoko na, dito na tayo kayo, Hontiveros. Grabe naman kasi to. Hindi tuloy natin napasadahan tong si Tariela. Tariela pa tayo eh. Next video na nga lang. Pasensya na ho mga kababayan medyo napahaba ho tayo dito, nababaran natin. Kasi importante ho kasi mapag-usapan to eh. Pero sa susunod na video, talagang papasadahan na ho natin si Tariela,
yung banatan nila nitong si Ma'am Sastrogando Sasat. Mamaya na ho yun. Ito importante, wag ho na tayong umalis dito sa topic na 'to. Punta ho tayo doon sa mga kawawang, inosenteng mga, Pilipino na nahihirapan, natatakot ngayon sa kalsada dahil sa mga kapalpakan ng administrasyon na 'to at kung ano-ano mga inaatupag ng mga senador na kagaya nitong si Hontiveros. Akala ko bang human rights, karapatang pantao, madam? Ito ho bang bata na 'to walang ano 'to, walang karapatang pantao? Ito wala ho. Kay Apollo Kibuloy sa petsang 23 nitong Oktubre. So, 2 Martes mula ngayon, 10 a.m. muli po. Salamat. Sorry? October 23 po, Martes, 10 a.m. Oh, is it a Wednesday? Sorry. Double check ko lang. Sandali po. Oh, wala naman akong sinabing araw nung announcement. Sandali, ha? Walang audio. 23. Nga, no, Wednesday. Sorry. Usually, nag-Tuesday tayo eh. Okay. So, ire-resume po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang pagdinig namin kay Apollo Kibuloy sa Miyerkules 23 nitong Oktubre, higit kalahating taon mula nung kami nag-suspend sa oras ng 10:00 ng umaga. Salamat. First question, Ate Sally. Game, tuloy na, question na. Nanto ko. Susulat po ulit ang komite sa korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustodiya ng korte o Ano bang endgame dito? Para mahiya itong si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Senado. Yun lang ho yun. Para mahiya siya. Para ipahiya siya na itong ali na to. Lahat to, may balik luho lahat yan. Hindi, wag isipin itong si Senator Risa Hontiveros na ngayong mga panahon na to naiilagan niya, nababalikan niya lahat ng mga bumabanat sa kanya, lahat ng merong mga binabato sa kanya. Bigla ngayon naisipan niya na itutuloy ang bistiga. Nasa sa iyan. di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila na padaluhin siya dito sa hearing. Ano ba yung inaasahang mangyayari sa hearing? Maghaharap sila ng mga witnesses against yung mga complainant. Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya doon man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Ngayon ang babasihan ng hustisya pag-confront doon sa dati nilang... Totoo. Tama pa ho ba yan? Ang hustisya ho pala, kapirasong hustisya, makumpronta si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi palakpakan, anak ng tokong hustisya yan. Ibang klase ho ang hustisya nila dyan sa Senado. Makumpronta lang nila itong si Pastor Kibuloy. Yun na ang... Tuloy. Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nag-suspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Victim survivor talaga. Panindigan mo yan, madam, Kung gusto, pwede kong basahin, no? Kung gusto nyo... Teka lang. Ano ba? Sa bagay, di na nila pwedeng pag-usapan yung napag-uusapan sa korte, yung nakasampa kay Pastor Apollo Kibuloy. So, kailangan niyang maglabas ng mga panibagong victim survivor niya kung tawagin para mapag-usapan yung mga issue na yon dyan sa Senado. Kasi yung mga pinag-uusapan sa korte, di nila pwede pag-usapan dyan sa Senado. So, maglalabas siya ng mga panibagong testigo, mga resource person, at yun ang gagamitin niyang pambanat dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Anak ng toko. Talagang pambihira itong ali na to. Panahon lang yan, madam. Darating din ho yung panahon nyo. Kung anong bigat, kung anong diin na ginagawa nyo ngayon dito sa mga individual na to. Ang dalangin natin, pagka siningil kayo ng universe, dyan sa mga kabalbalan nyo na yan, hindi rin ho sana ganyang kadiin, kabigat at katindi ang ibibigay sa inyong bayad. At meron pang interest sa mga kalokohan ng mga pinagagawa nyo ngayon.
pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng plea deal sa US government. So, Ano? sa loob at labas ng bansa, Anong tawag dito? Anong tawag dito? Magkakasunod yung guilty plea sa Amerika, biglang sunod siya ng investigasyon. palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Quiboloy. The plea deal by Marisa Duenas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ with U.S. authorities, is a significant step towards securing accountability for Quiboloy's disturbingly long list of crimes here and abroad, which includes sexual abuse of minors, qualified human trafficking, child abuse, and others. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I also hope that Ms. Duenas, given her position in KOJC, would be open to participating in our continuing investigation on the various allegations of abuses and criminal acts by Quiboloy. Sana tulad ni Ms. Duenas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Quiboloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Quiboloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng miyembro ng lipunan. So, invited siya sa hearing on October 23 and nag-express lang ang intention na mag-participate sa hearing. Sa pagkaalam ko, hindi pa siya nag-express ng intention na mag-cooperate, pero pag-uusapan namin sa komite. Yung guilty plea na yon ng isa sa mga leader nitong si Pastor Apollo Quiboloy diyan sa Estados Unidos. Ano ho yan? Medyo talagang binibilisan ho nila yung pagka-file nitong si Pastor. Tingnan niyo lang ho yung sequence of event. Pag-aralan niyo na maigi, nag-file ng senatorial bid itong si Pastor Quiboloy. Kinabukasan merong guilty plea yung isa sa mga leader niya sa Estados Unidos. Anong gusto nilang gawin dito? Bilisan yung extradition. Dadalhin ho sa Amerika itong si Pastor Apollo Quiboloy. Malamang sa malamang kasi kung guilty na yun doon tapos meron tayong treaty dito sa sa Amerika. Hindi ho natin alam, hindi ho tayo mga abogado, pero base sa mga nangyayari sa pagkakasunod-sunod na pangyayari, binibilisan ho nila kasi pagka naging senador itong si Pastor Apollo Quiboloy, naku, mahihirapan ho sila nagawin ng kanilang mga madidilim na plano dito kay Pastor Apollo Quiboloy pagka nagkataon. Kaya tayo, isa na yung mga advokasya niya, pero yung yung panggigipit na natatanggap niya hindi lang dito sa Pilipinas, maging doon sa Estados Unidos. Grabe itong bansa na to, imbis na protektahan ang kanyang mga mamamayan, talagang ibinebenta pa ho niya sa mga banyaga, anak ng tokwa. Klase. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pag-cross sa mga resource persons, sa mga facts kuno na sinasabi nila, more or less ma-establish namin mukhang ang totoong kwentong ito. Yun yung aming gagawin. Alice Go, naging worth it naman po yung more than 1 hour nyo na executive session with Alice. More than 1 hour nga pero hindi pa rin completely worth it. Hindi pa rin sulit na sulit dahil wala rin masyadong maraming bago. May ilan na mga kapirasong sinusubukan pa naming i-follow up in open hearing. So no more executive session with Alice Go, ma'am? Looks like no more executive session with Alice Go or go hopping. Wala kang napala doon, sa totoo lang. Wala kang na-squeeze na information doon sa executive session. Yun. Hi, ma'am. Hi. Ang sabi po ni Senator JV kahapon, meron daw bagong names na sinabi si Go dun sa executive session. Can you confirm lang po?
Yun yung bahagi sa mga kapirasong ilang mga bago na yung ibang kapiraso no naririnig namin dati. So, para maging mas sulit, mas worth it, yung time hindi lamang ng komite pero ng publiko na sumusubaybay dito, sa huling pagdinig dito laban sa POGOs ay susubukan na naming ipin down yung katotohanan tungkol dyan at ang kaugnayan niyan sa paano tumakas si Guo Huaping, sino yung mga taga-gobyernong tumulong sa kanya, at ano ba yung sa mahalagang issue ng espionage ang ma-establish namin. Loko-loko, espionage. Kung meron talagang espionage dyan, matagal nyo na na-discover mapanggang sa kayo. Sabi nyo nasa inyo yan, madam. From mayor, Pogo, naging spy. Ganyan nitong mga tao na to, sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung naniniwala kayo, isa kayo sa mga nagpapaloko, nasa sa inyo yan. Mayor, Pogo, Chinese spy. Kasama na yung mahalagang input nung nakaraang hearing ng NICA. Alam nyo mga kababayan, hindi ho kailangan ng spy ng China sa Pilipinas. Hindi ho nila kailangan ng spy dito. Malamang sa malamang, lahat ho ng impormasyon natin, alam na ho ng China. Doon pa lang ho sa tawag dito, yung mga online shopping cart, online shopping app na naka-install sa mga cellphone natin. Di ho natin alam, yung mga TikTok na yan, minamatyagan na ho lahat ng mga kausap, mga ka-chat natin, di ba? Ma'am, nung last hearing, medyo shocking yung participation ni Mary Ann Maslog Yes. dito kay Go. Do you think dapat papanagutin po ang PNP Intelligence Group kasi binigyan siya ng access, binigyan siya ng authority? Yun yung isang fina-follow up pa namin kung ano yung naging papel ng PNP Intelligence Group dito sa saga ni Guo Huaping at kung ano din ang maisasagot nila sa amin sa komite sa aming mga tanong. So kasama yon sa ilan sa importanteng huling itatanong at kukuhanan ng sagot ng komite sa last hearing. So invited po sila, ma'am, sa next hearing? Invited po sila. So you're looking into their possible liability rin po? We're looking into their possible liability or otherwise yung kabuuang naging papel nila dito sa aming investigasyon laban sa POGO at pati na yung ano ba ang papel ni Guo Huaping sa lahat ng ito. Ma'am, sabi ng BI, si Go Huaping ay possible lumabas daw po through a private hangar or private airstrip. Meron po ba kayong information about it? Mas inaasahan ko pa at iniintay at pagbabatayan ng mas conclusive yung complete report ng Bureau of Immigration na sinabi ni OIC Viado kahapon na kukompletuhin pa nila. So hopefully within the next few days. Thank you. Handa na ba kayo makatrabaho na si Pastor Kibuloy? Yun ang tanong. Ang masasabi ko lang po, talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Naku Ang po. bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya. Yung kaso ho, netong si Jinggoy, netong si Franz Castro, ni Revilla, hindi ho nakakahiya. Ano ka man to ako? Trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerableng sektor. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung anuman para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Gayunpaman, mas nagtitipid. Relax, madam. Kalmahan mo lang. Tumatanda itsura mo. Masyado kang high blood. Huwag ka masyado mapikon ha. Hindi mo pagmamayari ang Senado. Kung makapunta man siya dyan, sorry na lang sa'yo. Tiwala ako sa kakayahan ng ating mga kababayan at magiging kapwa-botante sa susunod na taon na huwag bigyang daan ang ganyang klaseng kandidatura. Kasi ang dapat iboboto ay mga lawmakers, hindi po lawbreakers. Okay, next si Agatha. Kapal na mukha nito si Risa. Wala na. Sa kapalan ng mukha at kawalang hiyaan nitong ali na to, wala na po tayong masabi.
Hello po, Senator. Will the committee summon former Customs Chief Nicanor Faeldon in the next POGO hearing po since na-mention po siya last hearing? Pinag-aaralan din po naming imbitahin siya dahil yan yung salita, pangalang nakasulat sa papel ni Mary Ann Maslog at binanggit pa in full ni Guo Huaping na Nick Faeldon daw. Oo, Nick Faeldon, sinabi niya naman na anak ng toko. Ang labo. Narinig ho natin yung portion na yon. Oo, merong farm si Nick Faeldon ng kambing diyan sa Bamban, Tarlac. Pero hindi naman ho niya binanggit kung ano pa mang tumulong sa kanya o related sa Pogo. Kakatakot dyan sa Senado, mabanggit lang pangalan niyo. Gonzales, GMA 7. Hi, Ma. Hi. Hi, Ma'am. Ayan. Sumagot na po sa inyo yung DFA about your request po about Shi Zhejiang po. Sa pagkaalam ko ay in the process pa rin sila ng pagbigay ng instruction o gabay sa ating embahada sa Bangkok dahil nga hindi naman ordinaryong preso itong si Shi Zhejiang. So, bibigyan nila ng gabay yung embahada given the diplomatic concerns. Pero panghahawakan ko at aasahan ko yung assurance na ibinigay ng DFA sa hearing na gagawin nila ang lahat ng posible given yung of course yung status nila bilang gobyerno at yung relationship nila sa gobyerno din ng Thailand, na gagawin nila ang lahat na kaya makapag-establish ng contact kay Shi. Dahil di umano may hawak siyang mga importanteng impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad ng ating bansa. Ma'am, kung halimbawa po hindi mapagbigyan yung request natin kay Shi, how will this affect po yung investigation? Will it discredit all the spy allegations against former Mayor Go? Not at all. Regrettable kung hindi tayo makaka-establish or hindi ang gobyerno makaka-establish ng contact kay Shi. Pero parallel doon ay naalala nyo, many hearings ago, nabanggit ko na po na dun pa lang sa ocular inspection namin sa Pogo Hub sa Bamban, isinabi na sa amin noon na may mga anggulong interception ng Philippine Government Communications at hacking ng Philippine government websites na nagmumula dun sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya nga't unang lumitaw yung anggulong possible espionage. And napakahalaga po ng mga inputs nga ng NICA nung nakaraang hearing. Sabi nila may 3 silang parallel efforts na ginagawa tungkol kay Guo Huaping at tungkol sa mga gawain niya dito sa ating bansa, kaugnay sa Pogo at iba pang aspeto, at binigyan na nila ng payo o babala ang lahat, hindi lamang ng mga institusyon sa gobyerno, pero lahat nating mga mamamayang Pilipino na maging mapanuri at mapagbantay tungkol dito sa mga possible foreign covert operations. Next, si Daniel, PTV. Good afternoon. Ma'am, first dun kay Alice. Nabanggit nyo nung nakaraang hearing yung Yang brothers. Yes. Sinasabi nyo na Chinese agent or Chinese spy. Sino po ba dun sa 3? Yun yung itinatanong ko kay Tony Yang na resource person na pagkatapos siyang Ito naman mga anak ng to. Wala akong kwenta tong ano na to. Itong hearing, itong interview na to. Itong mga media, paniwalang paniwala sa mga nilalabas. Kay Faeldon, basta kung ano ilabas sa napakabantot na bunga. Hindi ko naamoy Pero base sa mga ginagawa nitong si Ontiveros, grabe naman ho. Madam, pinanghahalik niyo ho ba sa mga anak niyo yung bibig na yan? Anak ng toka. Okay lang ho yung palamura Okay lang, wala akong problema. Pero kung palamura o bungangang palamura o itong bunganga ni Risa, doon ako sa palamura. Kaya nga mga kababayan, gusto yung panoorin, kung wala na ho kayong magawa sa araw nyo, punta ho kayo dyan sa YT channel ng Senado at panoorin nyo ho yung buong video na yan. Pero tayo ho, hindi na ho natatapusin kasi naumay ho tayo dito kay Senator Risa. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.